O yan guys, ito yung part 2 ng ating kung bakit nga ba isa sa best choice natin dito sa Czech Republic mag-apply as of now. Yan, pinag-usapan natin sa part 1 yung iba na mga best para sa akin na naiisip ko na pwedeng maging reason kung bakit tayo dito mag-apply sa Czech Republic. At dito, nandito na yung continuation natin. Yan guys, huli nating pinag-usapan dun sa part 1 is tungkol sa sick leave. So yan, sabi ko nga sa inyo, kapag nag-sick leave kayo, makakakuha kayo ng 60 up to 80% ng bayad galing sa insurance nyo per day. So, next natin is ang ating leave na, ano nga ba yung leave na yun? Vacation leave. So, ang vacation leave po, meron ka dito 25 days vacation leave. Minsan, may ibang company na 20 days lang. Pero, ang mahalaga doon is meron kang leave na libre at may bayad po yun. Paanong bayad ang sinasabi ko? Ibig sabihin, hindi ka pumasok, nag-leave ka, nag-vacation ka. Magpapaalam ko sa superior mo na magli-leave ka po. Pero yung araw na hindi mo papasukan, bayad po yun nila kasi naka-under ka ng vacation leave or ng dovolena kung tawagin namin dito. Okay, sa part 1 binanggit ko ang tungkol sa citizenship at saka permanent resident dito na kapag ikaw ay inabot ng 5 to 10 years, pwede ka pa makakuha ng permanent at citizenship dito sa Czech Republic. Pero kailangan mo mag-exam. Pero isa pa doon, bukod doon, pwede ka rin pong kumuha. After na nakapasa ka dyan, pwede kang kumuha ng mortgage dito. Ano yung mortgage? Ito po yung halimbawa gusto mong kumuha ng sarili mong bahay dito. Pwede ka pong pumunta sa bangko para sa mga expat kung tawagin. Ito yung mga ibang lahi sa atin. So, ito, pwede kang kumuha ng bahay na dito ka natitira. So, pwede po yan kung ikaw ay under ng citizenship visa mo. Aside from that, pwede ka rin pong mag-loan sa mga bangko dito. Actually, yung pag-loan kasi sa bangko, kahit hindi ka naman talaga citizenship or hindi ka naman talaga dito permanent resident, kagaya ko na ako po ay under pa lang ng long-term visa, so, pwede kang mag-loan sa bangko na kagad. Basta po may makapakita ka na payslip mo, tsaka ng working, ano ba yung tag doon? Yung papel, yung ano mo, yung sa work mo, yan, katibayan na may trabaho. Yung contract mo, yan, sorry, nag-loading eh. Yan, basta may makapakita ka ng ganun, hihingan ka nila ng requirements. Kapag napakita mo lahat ng requirements mo, good to go. So, pwede ka na po mag-loan sa kanila. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung kaya nilang ipa-loan. Pero, may mga naglo-loan dito na sa 300,000 crowns. So, magkano na yun sa Pilipinas? So, mga nasa 700,000 pesos na po yun. At syempre, ito pa, yung mga ayaw natin ng hassle dyan sa atin sa Pilipinas kasi kapag dito ka sa Czech Republic mag-a-apply, so hindi ka na po mag-aaral ng language nila. So walang aral dyan sa atin sa Pilipinas ng language nila. Although medyo mahirap yung language nila pero wala pong aral tayo na ino-offer dyan sa Pilipinas. Unlike sa Japan na kailangan mo mag-aral ng mga 3 months pataas, ganun. Kailangan mo talaga mag-aral. Pero dito, hindi mo na kailangan mag-aral. Yun lang talaga, matagal ang process talaga. Yun, matagal talaga siya. At syempre, ito, pagdating sa bahay, yan, pwede kang makapamili ng sarili mong bahay, pwede kang mag-apply, pwede kang humanap ng sarili mong bahay. So, in short, para ka lang nasa Pilipinas na kung ayaw mo dyan sa iyong landlord na napakasungit at napakagahaman sa pera, pwede mo siyang alisan basta magpapaalam ka ng maayos. So, pwede po yan dito. Hindi po ibig sabihin na doon ka dinala ni agency mo is doon ka na talaga. So, pwede kang hanap ng sarili mong bahay na mas makakatipid ka. And last but not the least, syempre yung mga benefits dito sa Czech Republic kapag ikaw ay may health insurance, under ka ng health insurance, halos 80% pagdating sa health ay talagang wala kang babayaran. As in po. So, kung magpa-x-ray kayo,
surgery kayo, depende yon sa bracket ng insurance nyo ha. Hindi ko sinasabing lahat. Kasi merong part sa mata na hindi siya libre, may part naman na libre. Merong part sa ngipin, kagaya ng mga pa-brace, mga pabunot. So yan, hindi po siya libre. Merong silang partial lang, minsan ganon. Pero hindi po siya libre. Kapag kayo ay nanganak dito, so yun, hindi rin po siya libre. So, yan. May mga ganun ha. Pero meron ako, yung kaibigan ko kasi, nanganak siya dito. So, sabi niya sa akin, libre daw yung kanya. So, depende siguro yun sa doktor na napuntahan nyo kung libre or hindi. At syempre, bago ko makalimutan, meron pala tayo dito ang reunification. Ang reunification, ibig sabihin ako long-term visa. So, wala pa po ako kunwari na 1 taon dito sa Czech Republic. Ngayon, gusto kong pasunurin ang asawa at anak ko dito sa Czech Republic. So, under po nakasal kami ng aking asawa. For example, gusto ko siyang papuntahin dito under reunification. Pwede ko po siyang mapapunta dito sa Czech Republic. Under reunification po yan. So, ibig sabihin, may bayad po yan. Magbabayad po kayo, I think, nasa around, nasa 70. Kung di ako nagkakamali, nasa 79 pataas na crowns po yan, na 79,000 crowns pataas. So, depende na lang yan kung paano yung magiging usapan nyo. Pero meron po dito ang reunification. For example, meron kang asawa at anak. Kasal ka kay asawa mo, madala mo si anak mo, pwede po yun. For example naman, meron ka lang anak, wala kang asawa, pwede mo rin kunin. Okay? Kung example naman, meron kang asawa na hindi ka kasal, live-in partner in short. Live-in partner na hindi ka kasal, tapos meron kang anak, pwede mo po sila parehong kunin. So, pwede kayo makipag-consultation sa mga mas nakakaalam ng part na yan. Basta sinabi ko lang sa inyo, pwede nyong kunin. Basta first, family. So, yung kapatid, hindi po siya kasama. Kasi nagtanong na ako ng ganyan. Gusto ko kasing kunin yung kapatid ko, kaso hindi siya pwede. Kapatid, hindi pwede. Yung magulang po, depende sa age. So, hindi rin siya pwede kapag parang, hindi ko alam parang pag hindi na nila mapapakinabangan. So, yung ganon. So, hindi ko masyadong alam pagdating sa nanay or sa tatay, sa magulang. Pero yung anak at saka asawa, pwede po. So, sa lahat ng mga single yan, sorry kayo. Kasi wala kayo madadalang anak at saka asawa. So, yan. Sorry kayo sa mga single. At yun lang guys, ang tingin ko na pwedeng dahilan ng ilan sa ating mga aspiring OFW para mag-apply dito sa Czech Republic. Pero syempre, kung meron tayong mga bakit nga ba option ang pag-apply dito sa Czech Republic, bibigyan ko rin kayo ng mga negative na kung bakit hindi rin okay na dito kayo sa Czech Republic. Siyempre, para bibigyan ko kayo ng palaisipan, bibigyan ko kayo ng pahirap sa isip nyo. Timbangin nyo kung ano yung gusto nyo, guys. Hindi yung makikinig lang kayo sa akin, tapos dahil sinabi ko na ganito, eto na yung gagawin nyo. So, kayo, magtitimbang yan kung ano talaga yung gusto nyo. So, the more na risky, tandaan nyo ha, the more na risky, the more na mas masarap at mas magandang gawin. Ayun guys, thank you so much at sana wag po kayo magsasawang manood dito sa ating OFW guides. Ang lahat po na yan is ginagawa natin para sa guide sa lahat ng mga OFW natin na lack of information. Okay? Ibibigay po natin to, hindi tayo professional, pero syempre, based on real experience. Yan, galing po yan sa akin sariling experience, hindi eksperimento guys ha, experience. Okay guys, thank you so much. Abangan nyo yung sunod kong itatopic na bakit nga ba hindi maganda dito sa Czech Republic.